Hindi ko po siya nakilala. So never nyo siya nakilala. Never ko po siya nakilala. Narinig ko rin yung mga sagot ninyo. So hindi nakilala nyo ba ang iyong biological mother? Your Honor, hindi ko po siya nakilala. So never nyo siya nakilala. Never ko po siya nakilala. Saan nyo nakuha yung kwento na kayo ay anak ng isang kasambahay? Father ko po. Sa father niyo po? Opo. So ito ay kwento lang ho ng inyong father? Yes po, Your Honor. Okay. Kaya tinago po niya ako sa farm po. Sinabi ba ng father ninyo kung ano po yung nationality ng inyong biological mother? Filipino po. Filipino siya, Opo. sinabi niya. At Opo. sinabi niya ang pangalan ay, anong pangalan po nung biological? Amelia Leal po. Amelia Leal po Opo. ang pangalan. Okay. And, okay. At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Go wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Name ng PSA. Yung representative sa PSA. Si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po. Pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung... May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor. O pwede pong mangyari yun. Hindi, pero sa ngayon, Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing. Nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon, kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright, sige. Sa pag-a-apply po sa PSA ito ulit, no? Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya last time na-mention 17 years old. Pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-a-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah.
Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama. Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So, hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So, ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So, itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. When mentioned, again, maging pangulo pa. Pero kung peke ang birth certificate nga, at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that, o di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito, at bagamat hindi sa committee ito nahulog ang aking resolution, I think Foreign Relations, this is connected, and I would urge the other committee. But I wanted to put that on record. And after the time of Senator Sherwin, which I hope you will give me the time, right? I want to ask many questions of the mayor, of the agencies of government, being the principal author and sponsor in my second and third term of the anti-trafficking law. So maghanda po kayo sa mga tanong ko pagkatapos po ni Senator Gatchalian. Mag-iintay ako, pero I'm putting that on record. So PSA, sino pong head ng PSA ngayon? Kayo po. Attorney Ambatali. Kayo po. Honorable Senator, ang head po ng PSA ay si Dr. Claire Dennis Esma. Pero kayo po ang nagre-representa. Opo. Okay. Bago ko ibalik na muli, because he has a time first, kayo ba ay nagkakonduct na ng mga investigasyon sa PSA sa mga maaaring napasukan ng mga tao nyo ng sindikato na nagbibigay ng pekeng birth certificate? May natuklasan na ba ho kayo o wala pa? Or kung ito ba ay napag-usapan na sa nakarang hearing o inamin na ninyo, pakiulit lang po yung sagot. Salamat.